Pumasok ang 2024. New Year, New Me. Dala-dala pa rin ang holiday fats. So bukod sa jogging, gym at basketball, wala na akong maisip na exercise for losing weight. Hanggang sa naragaluhan ako ni Commander ng MTB frame. Boom! 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 At dahil dyan, nag-start na ako mag-research ng parts at tuluyan ang nahumalig sa mundo ng cycling. Ito yung araw na nakuha ko yung frame ni Shiki Pueblo. So, hinugasan ko agad siya at ako na nag-detail. May onting dents and syempre second hand yung frame. Hinan-buff ko siya at saka pinalish. So, yan na yung actual result. Siyempre, in-inspect ko rin kung baka may tiyak yung mga bakal pero very good condition naman. One of the reasons she bought this because XL yung frame. Fit sa aking height kasi I'm almost 6 and as per Google, fit siya sa height ko. Originally, MTB siya, medyo old school na may shock siya sa harap and then 26er as far as I remember na ni-research ko siya. So V-brake sa likod, then disc brake sa harap. I find it funny kapag naririnig ko yung sarili ko kasi ang dami ko nang alam. Pero nung mga oras na to, itong mga panahon na to, wala akong idea at magkakamali pa ako ng bili ng wheelset. Gustong gusto ko talaga yung wheelset na to, yung Giant SX2. And dito ko natutunan at inaral kasi sabi ko bakit hindi pwede yung mga hub na ganito sa frame na ganito. So doon pumasok si non-boost at saka si boost, yung through axle at quick release, and of course the concept of the bike kung saan papunta yung build mo, no? Kasi nakita ko yung frame as parang medyo old school, so naisipan ko na i-gravel siya yung build. For gravel category, of course, dapat 700C or 29er, no? Pero most likely 700C. And makikita nyo dito sa video na since 38C yung sa case na to, medyo dikit na doon sa bakal ng frame sa dulo. So pumasok na yung idea ko na siguro much better kung old school na rims din kasi wala din lagayan yung disc brake, mas fit kung 35C yung diameter ng goma. So katumbas niya sa MTB is 29er na 1.0. Makakuha tayo ng legit seller online na magaganda yung mga wheelset niya. And of course, humingi tayo ng advice sa shop. Iba pa rin yung may experience na mekaniko compared sa mga online research lang. So nakuha natin yung standard size which is 135mm. And then itong crosscut pala, tumubo pa ako sa pagbenta. So it's kind of fun sa bike world, mariresell mo yung parts. So here, of course, nag-add to cart na ako, no? Online lang yan, Lazada. Bumili tayo ng interior at goma, CST Traveler kasi gusto ko yung pattern ng goma niya. Though manipis, 35C, mukha naman siyang pang off-road, capable naman siya. Of course, headset para doon sa rigid fork, nabili ko lang din siya online. Mabait din yung kadil na Quit Bike. So yun yung mga abangan nyo sa marketplace. So here, dumating din yung stem, no? Nakakatuwang makita na nakakatayo na siya, no? At yung excitement na mabuo at masakyan mo na. Itong mga oras na to, hinahanap ko katerno nung rim sa likod. Nag-set kasi ko ng amount kung or threshold kung hanggang saan lang yung gagastusin ko para dito. Ang problema talaga sa likod lang, hindi ubra yung SX2. Masyadong malaki para dun sa frame. Kaya nung mabenta ko siya,
nakabili ako ng iba't ibang parts at nabili ko yung Alex rims, no? Ayan, ganda. Kaso yung capability niya, kasya lang na goma ay 35C, which is all good pa rin naman. Ganda pa rin tignan and match yung color nila. Fresh na fresh din yung percentage ng rim brake niya, makapal pa. Yung sa likod halos hindi nagamit. So dito rin ako natuto na maglagay ng interior and tires sa isang wheel set, ano. Actually dahil kapapanood din sa vulcanizing nung bata pa ako. So aside from YouTube, ayan, tinry ko rin kung paano. May tape yan para dun sa kung tawagin nga rim tape. Kulay black lang, hindi siya halata, medyo manipis. So ayan, nakakatuwa yan, ang sarap sa pakiramdam na unting-unti na lang, no? Parang I'm almost 50% na. Ang kulang na lang dyan yung panggastos, pangbili ng mga kulang. So nakaka-proud siya, no? Yung karamihan ng parts niya ako na nagkakabit para rin matuto at the same time. Wow. Dumating na nga ang handlebar. Every sahod kasi ang bili ko nito. So kapag check out ko sila in few days, sunod-sunod sila magdaratingan. So syempre kinabit natin agad. Ayan, bagay naman, no? Alloy siya. Hindi naman ako brand conscious. Gusto ko lang talaga at this time na mabuo at masakyan at makapag-ensayo na. Daddy, chill. And dito sa grip, nakachamba tayo, nag-quit bike na rin yung seller niya. Mura ko lang nabili. Siyempre, agad-agad natin ikakabit yan. Ito yung seat clamp. Binilang ko siya ng bago. And then dumating din yung seat post at saddle. Mali pa ako nang bili ng size since syempre walang panukat, then tansya lang online. So nabilang ko pa rin naman siya ng adapter. Ayan, na-shoot lang siya dire-diretso. So nabilang ko siya ng adapter. 28 kasi yung size niya. So yan na yung itsura nung nakabit ko ng gusto kong saddle. All good naman. Hanggang ngayon gamit ko siya. Okay, when you reach this part, thank you very much for tuning in and allow me to share the journey of my cycling and of course yung pag-build nitong bike. If you like this video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe and share. Thank you guys.